Kahit anong sipag mo, kahit anong gawin mong sakripisyo, kung may mga tao kang pinapahirapan dahil sa hindi mo pagbabayad ng utang, isang katotohanan, mahirap dumaloy ang biyaya o kaginawahan sa iyong buhay. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit parang ang hirap dumaloy ng biyaya o pagpapala sa iyong buhay? Marahil naiisip mo, nagtataka ka, masipag ka naman. Ginagawa mo naman lahat ang iyong magagawa. Nagtatrabaho ka, madiskarte ka, at halos hindi ka na nga nagpapahinga eh, para lamang makaranas sa kaginawahan ang iyong pamilya. Magkakaroon ka, ngunit hindi tumatagal. Ito'y pasamantala lang na kaginawahan. Meron ka ngayon, pero after ng ilang buwan, wala na naman. Bakit hindi consistent? Bakit hindi dire-diretso ang biyaya at pagpapala sa iyong buhay? Good morning mga kuya. Again, this is your Kuya Power J para tumalakay po ng ilang katotohanan about kaginawahan sa buhay. Ngayon, kung kayo po ay hindi pa nakasusubscribe sa aking channel, ay pwede ho bang maglambing mga kabahay ni Kuya? Pwede ho ba tayong mag-subscribe? At kapag ka po kayo nakapag-subscribe, ay pakipindot na rin po yung notification bell. Pindutin nyo po yung all na nasa taas. At pwede sana ay i-like natin, mag-comment tayo. At kapag ka nakatulong sa inyo ang mga video na pinapanood nyo, na pinaggagawa ko, ay pwede ho bang i-share natin sa iba para dumami naman yung nakikinabang at nakakapanood ng ating mga video. So ngayon po, tatlong bagay ang gusto kong pag-usapan natin ngayon. Number one, ang isa sa mga dahilan kung bakit ayaw dumaloy ng biyaya sa ating buhay. Number one, yung pagiging maramot natin o madamot tayo sa iba. Ayan. Hindi tayo tumutulong sa iba. Alam niyo po ba, sinasabi ho ng banal na kasulatan, no man is an island. Ang tao ay hindi pwedeng mabuhay nang siya lamang. Laging merong kasama yan, ano? Kaya nga po nung likhain po ng Panginoon ang tao, si Eva at si Adan. Noong una si Adan lang eh. Pero hindi siya mabuhay nang siya lang ang tao eh. Kaya lumikha ang manlilika ng isang babae na naging kasama niya. Kung atin po titingnan ang Ten Commandments, ito po ay tumutukoy o tumatalakay lamang sa dalawa na nahahati sa dalawa. Yung first 5 commandments ay referring to God. Yung 6 to 10 ay referring to your neighbor. Di ba number 1, sabi nga, love God. And number 2 is love your neighbor. Alam niyo po yung biyaya, yung pagpapala, ibinibigay sa atin ng Panginoon para ibahagi rin natin sa iba. Maraming mga tao ang nangangailangan, gaya ng isang araw o isang gabi. Nandun kami sa plaza ng San Fabian. Ang babata, nakikita ko, no? Isang batang babae na namamalimos. Tapos naman, nung isang araw, nasa palengke kami, isang batang lalaki na mamasko. Diba? Kapag yung mga ganong bagay ay hindi ho natin tiningnan, hindi ho natin binigyan ng pansin yung ating kapwa-tao na nangangailangan, ay pangit eh. Kasi bahagi ng ating biyaya ang pag-share natin ito sa iba. God bless us for us to be a blessing. At in fact, sabi rin ng Biblia, no, kung ano ang itinanim, siyang mong aanihin. Pagka nagtanim ka ng kabutihan, kabutihan ang babalik sa'yo. Kung ano itinanim mo, aanihin mo. Kaya yung paggawa ng mabuti, pagtulong sa kapwa-tao, napakahalaga po nito. Alalahanin po natin hindi lamang yung sarili natin, kundi yung kapwa-tao din natin. So naniniwala ako na isa ito sa mga dahilan. Kaya hindi dumadaloy mabuti ang biyaya sa ating buhay. Madamot po tayo sa ating kapwa-tao. Huwag po tayo maging madamot. Dapat po matuto tayo magbigay sa mga nangangailangan. May mga nasusunugan, may mga nasasalanta, may mga namamatayan. Kinakailangang alalahanin din natin sila. So that's number 1, madamot sa kapwa. Number 2, madamot sa Diyos. Nagtataka yata tayo, bakit naging madamot sa Diyos?
Bakit ang Diyos ba nangangailangan ng pera natin? Kailangan ba ng Diyos yung kayamanan natin? Samantalang, di ba sinasabi na ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay? Tapos yun, sasabihin mo sa akin, Kuya Power J, madamot sa Diyos. Bakit? Kailan ba nangailangan ng Diyos? Pagka sinabing madamot sa Diyos, may sinasabi sa banal na kasulatan, ang ating basehan ngayon ay puro hango sa banal na kasulatan. May sinasabi sa banal na kasulatan, kung gusto mo pagpalain ang iyong pananim, gusto mong ingatan ang iyong mga harvest, gusto mong ingatan ang iyong mga pag-aari, magbigay tayo ng tinatawag na tithes. Ayan. Medyo, relihiyong usapin yung tithes, Kaya hindi ko masyadong tatalakayin dito yon. Ang sinasabi ko lamang, mga kuya, mga kapatid ko, isang napakasimpleng bagay lang, Huwag tayo maging madamot sa Diyos, maging mapagbigay tayo sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon o sa mga manggagawa ng Panginoon. Yun lamang po ang aking ibig sabihin. Di ba sabi nga ng if you want to be blessed by God, learn how to bless God. Kung gusto mong pagpalain ka ng Diyos, pagpalain mo ang Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa mga gawain ng simbahan, sa pamamagitan ng pagtulong sa mga manggagawa ng simbahan. Mga gawain, mga pagawain, at sa mismong sa mga manggagawa. Kinakailangan natin alalahanin din ang mga bagay nito. Sapagkat sabi doon sa banal na kasulatan, babalik tayo doon sa Bible, Sabi niya, iingatan ko ang mga naninira sa iyong pananim kapag ka ibinibigay mo sa akin ang 10% bahagi ng iyong ani o ang iyong kita. Kasi imagine, ang hinihinga 10% kahit ikapo sa ibang salita. Pero hindi natin ibinibigay kahit na 5 bahagi, di ba? So kung hindi nga natin masunod yung 10 bahagi, yun bang kaunti lang, hindi tayo pwedeng magbahagi. Pero tandaan nyo, kapag kakaunti ang binahagi mo, kakaunti rin ang biyayang mapunta sa'yo. Di ba? So medyo madiin ng konti itong sinasabi ko. Hindi kailangan ng Diyos ng pera mo. Ang kailangan niya yung puso mo at pagsunod mo. So yun po, mga dahilan kung bakit ayaw dumaloy ng dire-diretso ng biyaya. Number 1, madamot tayo sa ating kapwa. Number 2, madamot tayo sa Diyos. And number 3. Itong number 3, napakahalaga mga kaibigan ko. Kahit ano gawin ko, kahit anong gawin nating tingin, kahit ano pang balibaligtad na pag-iisip, kapag hindi ka marunong magbayad ng utang, tandaan mo. Bakit ko nasabing ganun? Napakadami na po nating nadidinig at nababasa sa mga babasahin, even sa social media. Alam niyo po kasi yung mga taong nagpapautang sa atin, hindi natin alam kung saan nila kinuha yan. Baka inutang lang din nila yung mga bagay na ipinapautang na sa atin dahil gusto lang nilang maghanap buhay. Ngayon, siyempre, pag inutang nila, binabayaran nila yan. Kapag ipinautang naman sa'yo at hindi mo binayaran yung utang mo, paano yan? Di ang nangyayari ay nahihirapan yung taong nagpautang sa'yo. And because of that, galit na galit sa'yo. Baka isinusumpa ka pa ng tao na yan na hindi ka pagpalain. Baka isinusumpa pati ang iyong pamilya na wag sanang masenso sa buhay. Kaya nga po ang katotohanan, pagka hindi ka marunong magbayad ng iyong utang, tandaan mo yan, napakalayo ng biyaya. Speaking of utang, ito kasi problema sa maraming tao Masyado tayong magagarbo. Hindi mo naman kailangan, napakahilig mong mangutang. Halimbawa, magbe-birthday yung anak mo. Kapag wala kang panghanda, wala kang budget sa birthday na yan, huwag kang mangungutang para ihanda lamang at ipakain sa mga tao na kay-birthday. Na ang katotohanan, lahat naman ng mga ito ay may masasabi rin naman. Sasabihin nila, marami nang handa. Ay, wala man lang ice cream. Diba? Yung iba naman, sasabihin, kahit ang dami nang handa, wala man lang lechon. Bakit mangungutang ka nang ihahanda mo at ipapakain sa mga taong hindi rin naman marunong makontento? So doon tayo nababaan ko minsan Hindi mo kailangan, may birthday gusto mo maghanda ka kahit wala ka, kahit utangin mo lang. Ang gagawin mo, masaya ka ngayon, nakapagpakain ka, nakapagyabang ka, pero bukas, eto na, nagwawala na maniningil mo. Ano gagawin mo? Nagtatago ka. Pinahihirapan mo. Kapag ang uutangin mo ay gagamitin mo sa negosyo, hindi mo masama yun. Maganda po yun. Yung uutang natin, umuutang ka ng kapital para makapagnegosyo ka. Kapag ang inutang mo ay magpapasok ng pera sa'yo, magpapalago ng pera sa'yo, okay lang yun.
Walang masama. At ang katotohanan, wala akong negosyanteng, walang utang. Lahat ako mismo personally. Malaki utang ko at marami akong utang. Kaya nga pinipilit ko na mabayaran ko yung aking mga utang. Sapagkat ako mismo nakararaanas ko minsan na madalang o mabagal ang daloy ng biyaya. Dahil naaalala ko yung mga taong hiniraman ko. Kaya nga po ang aking pangarap ay matapos ko lahat ng mga pinagkakautangan ko. So dahil ang katotohanan mga kaibigan ko, mga kuya, ang taong hindi marunong magbayad ng utang, kahit anong pagsisikap ang gawin mo, kahit anong kayod ang gawin mo, kapag ka hindi ka marunong magbayad ng utang mo, I tell you, madalang o mabagal ang daloy ng biyaya sa iyo. O baka nga hindi ka papagpalain eh. Kaya kinakailangan maging responsable tayo sa mga pinagkakautangan natin. So mga kuya, tatlong bagay lang muna, no? Medyo parang tiling nyo, nagsesermon na ako eh. Tatlong bagay, tatlong dahilan kung bakit mabagal ang pasok ng biyaya sa ating buhay. Number 1, madamot sa kapwa. Number 2, madamot sa Diyos. Number 3, hindi marunong magbayad ng utang. So again, this is your Kuya Power J, always saying keep safe and stay healthy. God bless you guys.